Kapag nagsisimula na ang mga bare months, mapapansin mong lahat biglang nagiging mabagal ang galaw. Parang nawawala yung dating gana nila sa lahat ng bagay. Yung mga dati laging maaga sa school, ngayon gusto na lang matulog ulit. Yung mga dating maayos manamit, biglang puro jacket at hoodie na lang. Ang simoy ng hangin malamig na, at pati motivation nila parang gusto na ring magpahinga. Lalo na ngayon na may bagyo sa buong Luzon, mas ramdam mo yung lamig na parang pilit kang pinapakalma. Parang sinasabi ng panahon na huminto ka muna, huminga at magpahinga kahit sandali. Ang iba, mas pinipiling magstay sa bahay buong araw, nanonood ng TikTok, kumakain ng paborito nilang merienda o basta nagpapahinga habang malamig ang panahon. Parang lahat nagdesisyon na lang maghintay hanggang matapos ang taon bago magbago. Pero ito ang hindi nila napapansin, habang lahat nagpapahinga, meron kang chance na tahimik na maghanda sa comeback mo. Ang mga bare months, hindi lang panahon ng malamig na hangin at mga Christmas light, ito rin ang panahon ng tahimik na pagbabago. Dahil habang karamihan abala sa pahinga, ikaw pwedeng gumalaw sa dilim at unti-unting mag-level up. 3 buwan lang to, 70 araw para ipakita sa sarili mong kaya mong maging ibang tao pagdating ng bagong taon. Habang sila ay abala sa pagre-relax at pag-post ng holiday vibes, ikaw pwedeng gamitin ang bawat araw bilang simula ng transformation mo. Kasi pagdating ng bagong taon, lahat magde-decide magbago, pero ikaw, nagbago na. Ikaw na yung bagong version ng sarili mong binuo mo habang malamig pa ang hangin ng Disyembre. Kapag panahon ng taglamig o bare months sa Pilipinas, karamihan gusto lang magpahinga. Yung iba sinasabi pang hibernate muna sila kahit wala naman tayong snow dito. Parang automatic na tumatamlay ang lahat kapag malamig ang hangin. Pero ang hindi nila alam, dito mismo sa panahong tahimik ang lahat, pwedeng mangyari ang pinakamatinding transformation mo. Habang sila ay busy magpahinga at mag-scroll sa phone buong araw, ikaw pwedeng tahimik na magtrabaho sa sarili mo. Walang nakakakita, walang pressure, walang ingay, at yan ang advantage mo kasi sa panahon na lahat nagpapahinga, ikaw lang ang gumagalaw. Pagdating ng summer, habang sila nagsisimula pa lang, ikaw tapos na. Ang taglamig hindi lang para sa mga kumot at kape, ito rin ang season ng focus. Walang masyadong lakad, walang masyadong distraction. Perfect time para ayusin ang sarili mo sa likod ng eksena. Habang ang iba nagtatago sa hoodie, ikaw pwedeng bumuo ng version ng sarili mong lalabas pagdating ng bagong taon. Pero ito ang madalas na pagkakamali ng karamihan. Gusto nilang baguhin lahat sabay-sabay. Gusto mag-gym, mag-aral, magbago ng diet, at magising ng maaga sa loob lang ng 1 linggo. Kaya pagdating ng ikalawang linggo, balik na ulit sa dating gawi. Ang sikreto dito, simple lang, isa lang muna. Isang habit, isang goal, isang bagay na kaya mong gawin araw-araw kahit may pasok. Kasi kapag nasanay ka sa isang simpleng habit, mas madali mo nang idadagdag ang susunod. Yun ang unang hakbang ng comeback mo ngayong taglamig. Hindi kailangang malaki agad ang pagbabago, basta tuloy-tuloy lang. Dahil sa panahon na lahat nagpapahinga, ikaw ang tahimik na nag-e-evolve. One habit rule. Ang unang phase simple lang pero malakas ang epekto. Pili ka lang ng isang habit na gusto mong ma-develop ngayong taglamig. Hindi 10, hindi 5, isa lang talaga. Yung isang bagay na alam mong may impact pag ginawa mo araw-araw. Kahit simpleng pag-exercise, pagbabasa, o pag-aaral ng isang skill, ang goal mo ay consistency, hindi perfection. Gawin mo siya araw-araw sa loob ng 30 araw, walang palya. Kahit pagod ka sa school, kahit may exam o projects, gawin mo pa rin. Walang excuse. Kasi ang utak mo, hindi naniniwala sa mga plano o big dreams, naniniwala lang sa mga pattern. Kapag ginawa mo lang minsan, hindi niya mapapansin. Pero pag paulit-ulit araw-araw, iisipin niya na ito na ang normal mo. Ako mismo sinubukan ko to dati. Pinili kong mag-gym kahit malamig ang panahon. Sa unang linggo halos ayaw ko gumalaw, pero pinilit ko lang. Pagdating ng 15 days, parang automatic na yung katawan ko. Pagkatapos ng 30 araw, hindi na ako nag-iisip kung pupunta ba ako o hindi. Routine na siya, yun ang power ng isang habit kapag sineryoso mo. Ang unang phase ay hindi tungkol sa resulta, kundi sa disiplina. Kasi pag natutunan mong panindigan ang isang bagay kahit may ibang ginagawa ka, mas madali mo nang madodoble ang effort mo sa susunod na phase. Kaya huwag mong sayangin ang unang 30 araw ng taglamig, gamitin mo para patunayan sa sarili mo na kaya mong maging consistent kahit mahirap. Kapag natapos mo ang unang buwan na tuloy-tuloy mong ginagawa ang habit mo, mapapansin mong iba na pakiramdam mo. Hindi mo man makita agad ang malaking pagbabago, pero mararamdaman mong mas buo ka na. Kasi hindi mo lang nabago ang ugali mo, nabago mo rin ang paraan ng pagtingin mo sa sarili mo, at yan ang tunay na simula ng transformation mo. The two-pillar system. Pagkatapos ng 30 araw, sanay na ang isip at katawan mo sa unang habit. Pero ito ang totoo, isang habit lang hindi pa sapat para mapansin ang malaking pagbabago.
Oo, nag-improve ka, pero kulang pa sa depth. Kaya dito papasok ang Phase 2, ang tinatawag kong two-pillar system. Dito mo bubuuin ang pangalawang haligi ng bagong pagkatao mo. Simple lang ang rule dito. Kung ang una mong habit ay physical, gaya ng pagwo-workout, gawin mong creative or skill-based ang pangalawa. Halimbawa, mag-aral ka mag-edit ng video, gumawa ng music, o ayusin ang style mo. Pero kung ang una mong habit ay mental, tulad ng pag-aaral o pagko-code, gawin mong physical naman ang pangalawa, tulad ng pag-exercise o pagtakbo. Ang dahilan dito malinaw, gusto mong maging balanced na tao, kasi karamihan sa school o work, one-dimensional lang. May gym guy, may matalinong student, pero bihira yung may dalawang side. Yung taong kaya mag-discuss ng ideas habang confident pa rin sa sarili. Yun ang dahilan kung bakit may mga taong tinitingala ng iba. Hindi dahil perfect sila, kundi dahil buo silang tingnan. Nung nagawa ko na ang unang habit ko, gym araw-araw, napansin kong parang kulang pa rin ako. So sa Phase 2, dinagdagan ko ng pangalawang habit. Nagbasa ako ng mga libro tungkol sa confidence at communication. Araw-araw tig 30 minuto lang. At sa loob ng isang buwan, napansin kong mas madali na akong nakikipag-usap at mas natural na yung confidence ko. Yun ang magic ng dalawang pilar na sistema. Dalawang habit na magkaiba pero magkasabay mong pinatatag. Isang habit para sa katawan, isa para sa utak o pagkatao mo. Kapag nagawa mo to, nagiging ibang klase ang dating mo. Hindi mo kailangang sabihin na nagbago ka, kasi makikita ng tao sa kilos mo. Sa loob ng 60 araw, hindi ka na basta student lang, isa ka ng taong may presence. Identity shift. Pagkatapos ng 2 buwan, sanay ka na sa dalawang habit mo. Pero ito ang hindi naiintindihan ng karamihan. Ang tunay na pagbabago hindi lang nasusukat sa ginagawa mo, kundi sa kung sino na ang tingin mo sa sarili mo. Kasi kahit consistent ka na, kung sa isip mo ikaw pa rin yung dating tamad o average na tao, babalik at babalik ka rin sa luma mong gawi. Dito papasok ang Phase 3, ang identity shift. Sa part na to, hindi mo na lang ginagawa ang habits mo, ikaw na yon. Hindi ka na nagwo-workout kasi gusto mong maging fit, ikaw na ang taong fit. Hindi mo na pinag-iisipan kung mag-aaral ka ba ngayon kasi ikaw na ang taong nag-aaral araw-araw. Hindi mo na kailangang pilitin kasi naging parte na siya ng pagkatao mo. Sa puntong ito, mas madali na ang lahat. Hindi mo na kailangang mag-motivate araw-araw kasi automatic na. Pag may araw na tinatamad ka, iniisip mo lang kung sino ka na ngayon. At dahil binago mo na ang identity mo, hindi mo na kailangang magpanggap. Kung dati sinasabi mo pa na, gagawin ko to, ngayon sasabihin mo na, ganito na ako. Yun ang tunay na mindset shift. Sa huling 10 araw ng challenge, gawin mo lang ulit ang parehong habits, pero bawat umaga bago pumasok, sabihin mo sa sarili mo kung sino ka na. Sabihin mo, ako yung taong fit at confident, ako yung taong gumagawa, hindi umaasa. At pag lumakad ka sa school o trabaho, dalhin mo yung energy na yon. Hindi mo kailangang magpanggap kasi totoo na. Pagdating ng 30 araw ulit, mapapansin mo hindi lang ikaw nag-iba, pati paraan ng pagtingin ng mga tao sa'yo. Hindi mo na kailangang ipaliwanag kung ano nangyari kasi mararamdaman nila, iba na aura mo, iba na presence mo. At doon mo marirealize, hindi ka na nagtatry magbago, ikaw na mismo ang pagbabago. 70 araw lang ang lumipas pero parang ibang tao ka na. Habang lahat naghintay matapos ang malamig na panahon bago magsimula ulit, ikaw ginamit mo ang taglamig para mag-evolve. Habang sila tulog pa rin sa kumot nila, ikaw gising na at handa na sa bagong season ng buhay mo. Hindi mo na kailangan ipagyabang kasi makikita na mismo sa kilos mo. Ang mga bare months dati para sa pahinga lang, pero ngayon, naging simbolo ng panibagong simula. Sa loob ng 3 buwan, natutunan mong hindi mo kailangang hintayin ang tamang panahon para magbago. Kasi kahit malamig ang paligid, kaya mong painitin gamit ang disiplina at consistency mo, at yan ang bagay na wala sa karamihan. Kaya eto ang challenge ko sa'yo. Gamitin mo ang taglamig hindi para magpahinga, kundi para maghanda. Pili ka ng isang habit, tapusin mo ng 30 araw. Pagkatapos, idagdag mo ang pangalawa. At sa huling buwan, maging ikaw na yung taong pinapangarap mong maging. Pagdating ng mainit na panahon, hindi mo lang mararamdaman ang pagbabago. Ikaw na mismo ang ebidensya ng kung anong kaya mong gawin kapag sineryoso mo.